Angola versus Angulo. Walang pasok ang mga tira ng Gilas. In the past few months, halos pumapalibot ang mundo nating Pilipino sa basketball or sa FIBA. Halos walang kasawa-sawang post or memes about kay Chot Reyes or mga nagre-reklamo about sa mga nangyari sa laro ng Gilas. Nakakasawa na nga eh. To the point na nasabi ko sa sarili ko, wala na bang mas malaking problema ang bansang ito? Bakit ba panay bola na lang ang nakikita ko? And I guess it shows na ganito natin kamahal ang sport ng basketball na parang ginawa na natin itong pambansang coping mechanism. Paglabas mo nga ng bahay mo sa kalsada pa lang may nakikita ka na naglalaro. Kahit pa nga nakapaa sa init ng araw naglalaro sila. And wala pa ata akong nakitang barangay na wala pang sariling basketball court. That is how frequent basketball is in our country. To the point na even sa studies, na-visualize ko na rin. Which is ironic because we tend to view the sport as a simple leisure. Pampalipas lamang ng oras or pampabawas ng stress. Pero para sa akin, lalo pa ito nakatulong para ma-enjoy ang learning kasi nakita ko na similar sila in some aspects. Firstly, basketball is physical. It will push you around, make you uncomfortable, and it will get rough. When I first started playing the sport, wala pa ako sa kondisyon nun. Unang beses ko palang tumakbo nahihirapan na ako makisabay sa mga kakampi ko. And coupled with the fact na kailangan ko pang makisabay sa mga nagtutulakan, sa mga nagpipisikalan. Minsan nga umaabot pa sa punto na niyayakap pa ako para hindi ko makuha ang bola And napaisip ko sa sarili ko na, ano ba ang masaya dito? Ano ba ang welcoming sa sport na ito? Bakit ganito kasakit ang nararamdaman ko kahit first game ko pa lang? Pero nare-realize ko na if gusto ko nga mag-improve sa sport na to, if gusto kong sumaya, kailangan ko mag-persevere sa mga ganitong situations. Kailangan ko i-face kung ano man ibato sa akin. Dapat kahit tinutulak-tulak ako, may gigil pa rin ako pag kinukuha ko yung rebound Dapat hindi ako basta-basta natutulak. And nare-realize ko nga, sa studies natin, may na-encounter akong situations na hindi ako familiar. Mga lessons, topics, or activities na naninibago ako. And yes, normal nga ma-intimidate sa mga ganito. Pero importante din na dapat natin harapan ito upang mag-improve. Secondly, basketball favors those who stay confident even after the biggest mistake. A funny quote that I encountered when I started playing the sport essentially says that it is better to miss 30 straight shots over 9 misses. 30 over 9. Napaisip ko sa sarili ko, ano ba ang pinagsasabi nito? Hindi ba siya nahiya dito? Honestly, pag narinig ko yan sinabi ng kakampi ko after kami matalo, baka batukan ko na lang siya Talo na nga tayo, tapos yung pa sinasabi mo. Pero in a weird way, it actually makes a lot of sense. Sa sport ng basketball, napakalaki contributor ang confidence. Napakalaki ng room mo for error at dapat mong ma-realize ito. Na dapat ma-realize mo na magkakamali ka talaga. And yun nga, nung na-miss ko yung shot ko, may opportunity ako para bumawi. May opportunity ako mag-wait ng another turn, bumawi sa depensa, or kunin ang rebound ko. And even if pangit nga ang laro ko sa isang buong game, may opportunity ako para mag-practice. May opportunity ako para bumawi. Dahil na-highlight ko kung saan ako nagkamali at kung saan ako dapat mag-improve. And as a student, may times na na-disappoint talaga ako sa sarili ko. May moments na sana sinabi ko sa sarili ko na nag-aral pa ako. Sana ganito na lang sinagot ko sa test. Sana ginandaan ko pa yung output ko. Pero normal nga na
dapat maging accountable tayo sa ating mistakes, sa ating shortcomings. Pero just as important din na magkaroon tayo ng confidence para improve at i-view ang failure as a way to improve ourselves, as an opportunity. And for my last point, basketball will have people that are willing to help. Nung naglaro ako ng sport na to, late beginner pa ako actually. So minsan, yung nagtuturo pa sa akin is yung mas bata pa sa akin at mas maliit. And for a while, na-discourage ako dito. Kasi nasa isip ko na may expectation na sila na magaling ako sa sport na ito. Na dapat nagagamit ko daw ang height ko. However, I realized na nagustuhan ko yung advice nila. Hinahanap-hanap ko na rin. Kasi na-realize ko na gusto lang nila ako mag-improve. Na-realize nila na iba naman ang experience ko sa kanila. Kaya nila ako tinuturuan. It just so happens na late ako napasok sa sport na ito at walang nakakahiya doon. And ganun din sa classroom. Even if nasa same room kami ng classmates ko, iba-iba lahat kami ng background. Yung iba sa amin, mas marunong sa public speaking, sa math, or sa arts. And walang nakakahiya if hindi ka kasing galing ng isa sa isang skill. Kasi na-realize ko na may teachers tayo at students na willing tumulong sa atin para mag-improve. And dapat, we should do the same to those na nahihirapan din. And I came across this term in praise of the mundane, wherein something I viewed as ordinary or plain as day, such as this basketball, has led me to enjoy a part of my life, helping me enjoy learning despite of those uncomfortable situations, despite of the mistakes that I have made, helping me realize na parati tayo may tsansa, na kung mintis man, ito'y iikot muli at papabor sa atin. Dahil ang buhay ay parang bola. Ito ay bilog. Thank you.